So, determine the slope at B. So, first, mag-cut kayo sa pwedeng dito. Sir, paano pagka may concentrated moment? Mamaya malalaman natin paano. So, dito meron tayong RB, no? And then, RC na lang, or CY, no? Kapag hinge. Then, saan tayo mag-start ng X? Dito sa may A. Ayan. Tapos, ito, si C. Okay. Ano tong moment arm ni RC? X minus 4. Ala, kupos. Ay. Then, nilipat ko lang para kama siya. And then, si RB, ang moment arm ni RB ay... Oh, magagaling. First step, solve for RC and RB. Sige nga, paki-compute si RC and RB. So, moment ka sa C. Sige nga, tingnan natin. Tingnan nga natin. Summation ng moment at C is equal to 0. Dito, no? So, we have RB, ang moment arm 2, minus 30, minus plus 10 times 2. So, syempre, concentrated moment, that is, this is also 5 kilonewton. Ano ba yan? 0, ano agad? Consideration na lang, 5. May nagano nga sa akin, share ko lang, may nag-tip na prop. Kaklase ko sa, sa masters. Sabi niya, pagkat tinatamad na kayong mag-check ng mga exams, alam niyo ano daw ginagawa nila? Hinihirapan daw nila yung exam para puro 0 na lang checkan nila. Okay. Alam ko na, kaya minsan yan. Hindi, madali nga. Kasi dalawa naman, pag tama yun sa kanya, oh, perfect. Pagka mali, 0. Diba? So this is, anong may balik? Okay. Okay, so dito tayo nag-cut. So ano yung mga may expose natin? So bending moment, magiging smiley. Yan, ito yung moment at O. Yan. Then yung shear, di man natin kailangan yung shear. Tama? Okay. Ngayon, magmo-moment tayo sa O. Summation ng moment at O is equal to 0. Assuming clockwise positive. So, ano yung mga forces na magpo-produce ng clockwise? Nandyan si RB. So, that is 5. Ang moment arm niya, X minus 2. Plus 5 uli, X minus 4. O yung yung concentrated moment, that is counterclockwise, so minus 30. May moment arm? X. Wala, concentrated. Ayan. Yan tatandaan nyo, no? Mahalaga to. Sa DIM. Kasi, di ba ang sabi natin, yung Macaulay bracket, yan yung nagde-determine, itong Macaulay bracket na yan, nagde-determine kung nasaan yung location nung nung moment, nung reaction, or nung forces, no? So, dapat, lalagyan mo rin siya ng moment arm, which is X, tama? Raised to 0. Di ba, parang wala kang nilagay? Di ba, ang X raised to 0 is 1. Kasi, yan lang yung nagde-determine, kaya lang nilagyan natin yan ng X raised to 0 para malaman natin kung nasaan yung moment na yun. No? So, for example, nilagay mo yung moment dito sa gitna na yan. Ano yung moment? Ano yung location niya? That is X minus
3. So, lalagyan mo siya ng x minus 3 raised to 0. Para pagka in-integrate natin, magkakaroon siya ng exponent na 0 plus 1 over 1. So, ibig sabihin, sa slope, kasama yung load na yon. Ibig sabihin. So, next, minus the moment equals to 0. So, the moment equation is equal to, so, tatranspose lang natin si m. So, we have 5. X minus 2 plus 5. X minus 4 minus 30 x raised to 0. So, to solve for the slope equation, integrate lang natin. No, this is, sorry, mali pala ako, hindi ko nasulat. So, this is the moment equation. Si moment equation, equal yan kay EI y double prime. So, to solve for the y prime equation, so EI y prime, integrate lang natin. So, we have 5 x minus 2 squared over 2 plus 5 x minus 4 squared over 2 minus 30 x raised to 1 plus c 1. Tama? Then next, parang nag-ground. Anong number to? Okay, next. Integrate uli, EIY prime integral, that is EIY. So, we have 5 x minus 2 cube over 6 plus 5 x minus 4 cube over 6 minus 30 x squared over 2 plus c1x plus c2. May nagtanong, sir, laging c2 ba 0? Depende sa boundary condition nyo, no? So, ano-ano yung mga boundary condition natin dito? So, saan deflection ay 0? Saan makikita yung deflection ay 0? Sa mga support. So, if x is equal to 2, y is 0. And then, x is equal to 4, y is 0. So, ito yung gagamitin natin to solve for the C1 and C2. So, una, gamitin natin tong x is equal to 2. So, substitute lang natin. So, saan natin sa substitute? Sa deflection equation. So, we have 0 equals to, ito cancel, tama? Kasi, 2 minus 2, 0. 2 minus 4, 0 na. Makulay kasi siya. So, minus 30 2 squared over 2 plus C1 multiplied by 2 plus C2. Simplifying, we have 2C1 plus C2 is equal to, transpose mo lang sa kabila, we have 60. Equation 1. Nasundan? Next, if x is equal to 4, y is 0. So, substituting 0. Ito may value na yung 4. So, 5. 4 minus 2 cube over 6. Ito, 4 minus 4, 0. Minus 30. 4 squared over 2. Plus C1 times 4. Plus C2. So, simplifying, so, we have 4C1 plus C2 is equal to, lilipat mo lang tong constant na to. So, magkano tong constant na yan? Magkano? 700 over 3. Positive, no? Negative. Ito, positive do? Negative. Negative yan. So, pag nilipat mo sa kabila, magiging, tama ba? 700 over 3? Tama. So, gamitan nyo lang ng 2 equation, 2 unknown. Masasolve nyo si C1 and C2.
over 3 yung X. 260 Over 3 yung C1. and then Negative 340 over 3. okay. So, di ba ang kailangan natin, tibay ng loob, sorry. Hindi, ang kailangan natin ay yung roller at B. So, ang hinahanap lang naman is the slope. Di ba? So, ano gagamitin natin? Yung slope equation. So, ito yung gagamitin natin. Hindi punta sa slope equation. So, meron ka naman ng value ng C1. So, substitute lang natin yung value ng C1. That is, 260 over 3. so, ang hinahanap nating Y prime is at B. So, ano yung X natin sa point B? Tama ba? That is 2. Ito yon. So, that is 2. So, substitute lang natin. So, EIY prime is equal to 2 minus 2, 0. 2 minus 4, negative 2. Therefore, negative 30 times 2 plus 260 over 3. So, magkano yung Y prime? 80 over 3. Negative, positive? Positive. Positive 80 over 3 EI. Okay? Ano ang unit ng Y prime natin? Di ba from kilonewton to meter, in-integrate. So, this is kilonewton meter squared. No? May binigay na EI kasi, no? Ang E is equal to 200 gigapascal. And then for the inertia, that is 18 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. Lipat ko lang. No? Paano natin ito sa substitute? So, that is 80. Ang unit nito is kilonewton millimeter squared. Tama? And then, ang gigapascal is 200 kilonewton per millimeter squared. Bakit naging 2 kilonewton per millimeter squared? Di ba ang megapascal natin is MPa, Newton per millimeter squared, tama? Times mo ng 1,000, gigapascal na, no? Magiging kilonewton. So, that is, substitute 18 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. So, cancel, millimeter squared, dalawa matitira. Cancel, meron dito, cancel, cancel. Ay, joke. This is meter squared. So, kailangan lang maging millimeter to. So, ang 1 meter ay merong 1,000 millimeters squared. Cancel na yung units. So, unitless yung lalabas. So, magkano yung Y prime? Aling 3? Ay, may 3 pa ba doon? Oo, may multiply by 3 pa pa. 3 EI nga pala. Ayan, thank you. 1 over 135,000. ayan. 1 over 135. Ang units nito ay radian. Kasi unitless, no? Kapag slope. So, i-convert mo lang into degrees. So, i-multiply natin ang 2 pi radian ay merong 360 degrees. So, magkano yung Y prime? In degrees. Maliit lang yan. 0.4244.
Siyempre, OA na yan pagka sobrang laki na ng... Wait, dapat ko lang yan. Yung alin? Hindi, ito. Ito na. Okay na. Unitless pa. Unitless siya. So, magiging radiant. Yan din yung may nagtito yata sa Ginagamit nyo to yung pag-convert nito sa surveying din. Torsion din. Sa torsion. Galing din yan sa torsion. yung nakuha na MP. Saan nanggaling yung value ng x and y? So about Sa boundary condition natin, di ba? Yung y is the deflection. So, alam natin na yung deflection sa support ay 0. Ibig sabihin, hanapin mo na lang yung location ng support and then yung y doon, 0. Roll BTR. Hindi, joke lang. Ito, di ba nagano tayo dito? sabi nila Ayan, nalala nyo to? No, kapag may nakita kayong support, yung slope dyan, 0. Yung deflection dyan, 0. May class uploaded na pala sa sa YouTube Kineso. May ano na doon. naka-record ko pa sila.